May mga bahay na kahit bukas ang lahat ng ilaw, hindi pa rin maramdaman ang init. At sa araw na yon, sa loob ng napakalaking dining hall ng Pamilya Hang, iyon mismo ang pakiramdam na bumalot kay Zinyaw. Isang malamig na liwanag na tumatama sa balat, ngunit hindi umaabot sa puso. Habang ang mahahabang mesa na puno ng pagkain ay tila hindi para sa kanya, kundi para sa mga taong sanay ng umupo, ng tuwid, ngumiti ng magaan, at magsalita na parang ang bawat salita ay may presyo. Sa gitna ng ingay ng kubyertos at mahihinang tawanan, nakatayo siya sa gilid. Hawak ang sarili na parang isang aninong hindi sinasadya at naririnig niya ang mga utos na lumilipad sa hangin. Bilisan ninyo, ihain na, huwag kayong tatanga-tanga. Mga salitang tila normal sa lugar na ito. Pero sa bawat pagkakataon na bumabagsak ang mga yon sa kanyang pandinig, may kung anong kumikirot sa loob niya. Isang kirot na hindi na bago. Isang pakiramdam na para bang ilang beses na niya itong naranasan kahit hindi niya maipaliwanag kung kailan nagsimula ang paulit-ulit na siklo ng ganitong klase ng kahihiyan. At nang tumingin siya sa paligid, nakita niya ang mga mata ng mga taong hindi naman talaga galit. Hindi rin masama, kundi masahol pa roon. Sanay, sanay na sanay sa ideya na siya ay mas mababa, na siya ay dapat tumahimik, na siya ay dapat maghintay. Hindi siya agad nagsalita, hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi dahil may kung anong bahagi sa kanya ang gustong mag-obserba muna. Parang may boses sa loob na nagsasabing, "Sandali lang, huwag ka munang kumilos. Tingnan mo muna kung paano gumagalaw ang mundong ito kapag hindi ka kumikibo." At sa sandaling iyon, napansin niya ang maliliit na detalye. Kung paanong ang isang katulong ay agad yumuyuko kahit hindi pa tapos ang utos. Kung paanong ang isa ay napapangiti kahit halatang napapagalitan. Kung paanong ang pangalan niya ay binibigkas na parang isang bagay na nakakainis. Jiang Zinyao, sabi ng isa, may halong panunuya. Akala mo ba ikaw ang may-ari dito? At sa tanong na yon, may kung anong kumislap sa kanyang isip, hindi galit, hindi pa, kundi isang kakaibang linaw, parang isang alaala na pilit bumabalik pero hindi pa buo. Isang pakiramdam na nagsasabing, may mali, hindi ganito ang dapat, hindi ganito ang totoo. Lumabas ka, dagdag pa ng isa, mas malakas na ngayon ang boses at may ilang ulo ang napalingon, parang may inaabangang eksena. Parang sanay na silang may isang taong pinapahiya para manatiling buo ang ilusyon ng kaayusan. At sa gitna ng mga titig na yon, naramdaman ni Zinyaw ang bigat ng katahimikan. Isang katahimikan na mas maingay pa kaysa sa anumang sigawan. Dahil sa katahimikang yon, malinaw ang mensahe, wala kang lugar dito. At sa loob ng ilang segundo, maaring iyon ang sandaling dati ay magpapayuko sa kanya, magpapatahimik, magpapalunok ng lahat ng salita. Pero ngayon, may kung anong hindi na umaayon, parang may bahagi sa kanya na tumatangging bumalik sa dating gawi. Huminga siya ng mabagal, hindi halata, ngunit sapat para maramdaman niyang buhay siya, sapat para mapansin niyang nanginginig ang mga daliri niya, hindi sa takot, kundi sa pagpipigil, at doon niya napagtanto na ang pakiramdam na ito, ang eksaktong eksenang ito, ay parang isang bagay na nangyari na dati. Isang eksenang paulit-ulit niyang dinaanan. At sa bawat pag-uulit, pareho ang ending. Siya ang lumalabas, siya ang tahimik, siya ang talo. At biglang may sumagi sa isip niya. Isang imahe ng ulan. Malamig, mabigat, tumatama sa balat na parang karayom. At isang pakiramdam ng pagkapagod na lampas sa pisikal. Isang pagod na parang gusto mo nang humiga at huwag nang bumangon kahit kailan. At hindi niya alam kung bakit. Pero sa loob-loob niya, may bumulong hindi na mauulit. Wala pa si Binatang Jiang, sabi ng isa pa, parang gustong ipaalala ang hierarchy na hindi dapat suwayin. At sa pagkakataong yon, unti-unting iniangat ni Zinyaw ang kanyang tingin. Hindi pa dalos-dalos, hindi dramatiko, kundi dahan-dahan. Parang isang kamera na unti-unting nagfo-focus at nang magtagpo ang kanyang mga mata at ng mga taong kanina pa, siya minamaliit, may kung anong nagbago sa hangin.
Isang halos hindi mapansing tensyon dahil sa unang pagkakataon, hindi siya umiwas, hindi siya yumuko, hindi siya ngumiti para magpalusot, kundi tumingin lang, diretso, tahimik, pero matalim. At kahit wala pa siyang sinasabi, parang may tanong na bumabalik sa kanila. Isang tanong na hindi nila inaasahan. Sino ba talaga ang nagpapasahod sa inyo? Marahan niyang sabi, hindi malakas, pero sapat para maputol ang usapan sa paligid. At sa simpleng tanong na yon, parang may kung anong nabasag. Dahil hindi iyon ang inaasahan nilang marinig mula sa kanya. Hindi iyon ang boses na nakasanayan nila. At sa sandaling iyon, kahit siya mismo ay nagulat sa sarili niyang lakas. Hindi dahil sa volume ng kanyang salita, kundi dahil sa bigat nito. Dahil sa likod ng tanong na yon ay may paninindigan, isang bagay na matagal nang wala sa kanya. At habang nakatitig siya sa kanila, naramdaman niya ang kakaibang katahimikan na sumunod. Isang katahimikan na hindi na tulad kanina. Dahil ngayon, hindi na siya ang pinapatahimik. Siya na ang nagbibigay ng dahilan para manahimik ang iba. May isang tumawa, pilit, parang gustong basagin ang tensyon. Anong nangyayari sa iyo ngayon? Sabi nito, nakakalimot ka na ba kung sino ka? At sa tanong na yon, bahagyang ngumiti si Zinyaw. Hindi masaya, hindi rin mapanghamak, kundi parang may naalala. Parang may natuklasan na matagal nang nakatago. At sa loob ng kanyang isip, malinaw ang sagot. Oo, nakakalimot ako, pero hindi sa paraang iniisip ninyo. At sa unang pagkakataon, hindi na siya natakot sa ideyang iyon. Sa labas ng malalaking bintana, nagsisimula ng kumulimlim ang langit at may ilang patak ng ulan ang dahan-dahang tumatama sa salamin. Halos hindi marinig, pero sapat para makita. Sapat para magbigay ng kakaibang ritmo sa eksenang yon. At habang pinagmamasdan niya ang manipis na guhit ng tubig na dumudulas pababa, may kung anong pakiramdam ang muling sumiksik sa dibdib niya. Isang alaala na hindi pa buo, isang pangako na hindi pa nasasabi, at isang desisyon na unti-unti nang nahuhubog dahil sa araw na yon, sa gitna ng isang hapag na hindi niya pag-aari, sa gitna ng mga taong hindi siya kinikilala, may isang bagay na malinaw na sa kanya. Hindi na siya ang dating Zinyaw na tahimik na lumalabas kapag pinapaalis. At kahit wala pa siyang ginagawang malaking hakbang, kahit nakatayo pa rin siya sa parehong lugar, may nagbago na, isang maliit, halos hindi makita, pero tiyak na pagbabago. Parang isang bitak sa salamin na sa unay hindi pansin. Pero alam mong, sa oras na lumaki iyon, hindi na maibabalik sa dati ang lahat. At habang ang ulan sa labas ay unti-unting lumalakas, pinikit niya sandali ang kanyang mga mata. Saka muling dumilat, mas malinaw, mas matatag, at sa loob ng katahimikan na yon, sa pagitan ng mga titig at hindi nasabing salita, isang simpleng tanong ang tahimik niyang ibinulong sa sarili. Kung hindi ito ang lugar ko, bakit pakiramdam ko, ako ang dapat na narito? Ang ulan ang unang bumalik. Hindi ang mukha, hindi ang boses, kundi ang tunog. Isang tuloy-tuloy na pagbuhos na parang walang katapusan. At sa sandaling iyon, kahit nakatayo pa si Zinyaw sa loob ng maliwanag na silid kainan, parang may ibang eksena na sumisingit sa kanyang paningin. Isang madilim na gabi na basang-basa ang lupa at ang ilaw ng poste ay kumikislap na parang pagod na ring mabuhay. At doon, sa pagitan ng dalawang mundo, naramdaman niyang bumibigat ang kanyang paghinga, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng alaala na pilit bumabalik kahit hindi pa niya ito hinahayaan. Sa nakaraan, o kung ano man ang tawag sa lugar na yon, nakahiga siya sa malamig na semento. Ramdam ang tubig na dumadaloy sa ilalim ng kanyang katawan, at ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang balat ay parang paalala na hindi siya pinipili ng mundo, na kahit anong gawin niya, may mga kwentong nakatakda ng matapos nang hindi siya ang panalo. At habang pilit niyang ibinubuka ang kanyang mga mata noon, nakita niya ang mga aninong nakatayo sa di kalayuan. Hindi malinaw ang mga mukha, pero pamilyar ang tindig, pamilyar ang lamig, at higit sa lahat, pamilyar ang kawalan ng pakialam, na para bang ang pagkahulog niya roon
ay isang eksenang matagal na nilang inaabangan. May nagsalita, mahina pero sapat, para marinig niya sa pagitan ng ulan. At kahit hindi niya maaninag ang mukha, alam niya kung sino yon. Si Lingon, ang lalaking pinili niyang paniwalaan. Ang taong paulit-ulit niyang pinagtanggol kahit sa harap ng sarili niyang pagdududa. At sa sandaling iyon, sa mismong hangganan ng kanyang hininga, gusto niyang magtanong, gusto niyang sumigaw, gusto niyang malaman kung kailan nagsimula ang lahat na maging mali. Pero ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang halos hindi marinig na paghinga, isang tunog na agad nilamon ng ulan. Hindi siya namatay agad. Iyon ang pinakamabigat na bahagi. Dahil sa bawat segundo na nananatili siyang gising, nararamdaman niya ang unti-unting paglamig ng kanyang katawan, ang pagbigat ng kanyang mga talukap, at ang kakaibang katahimikan na sumunod matapos ang lahat ng ingay, isang katahimikan na hindi mapayapa kundi walang laman. Parang may malaking bahagi ng mundo ang biglang nawala, at sa gitna ng kawalang iyon, may isang tanong na paulit-ulit na bumabalik sa kanya. Bakit? Ngunit wala nang sumagot, wala nang paliwanag, wala nang pagkakataon. At pagkatapos wala. Hanggang sa muling may liwanag. Hindi iyon dramatic na liwanag, walang musika, walang milagro, kundi isang simpleng pagbukas ng mata sa isang araw na tila normal, isang araw na parang hindi niya kailanman naranasan ng gabing iyon. Pero sa loob niya, malinaw ang pakiramdam na may nawala at may naibalik. At sa unang pagkakataon na sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga daliri, napansin niyang wala ang sakit, wala ang bigat, wala ang malamig na semento. At sa halip, naroon siya, nakatayo, buhay, at higit sa lahat, may pagkakataon. Ngunit ang pagkakataon na yon ay hindi agad nagdala ng ginhawa dahil kasabay ng pagbabalik ng kanyang hininga ay ang pagbabalik din ng lahat ng emosyon na hindi niya natapos maramdaman. Ang sakit, ang galit, ang panghihinayang, at higit sa lahat, ang kahihiyan na pinili niyang baliwalain noon. At habang unti-unti niyang tinatanggap ang realidad na ito ay hindi panaginip, na ito ay totoo, na siya ay talagang bumalik. Napagtanto niya ang isang bagay na mas mabigat pa sa kamatayan. Kailangan niyang harapin muli ang lahat. Sa kasalukuyan, sa loob ng dining hall, bahagyang napapikit si Zinyaw. Hindi halata sa iba, ngunit sapat para maramdaman niyang nagsasabay ang dalawang mundo sa loob niya, ang dati at ang ngayon. At sa bawat patak ng ulan na tumatama sa bintana, parang may bahagi ng nakaraan ang muling nagiging malinaw, hindi na buo, pero sapat para maunawaan niya ang direksyon ng kanyang susunod na hakbang. Dahil kung dati ay wala siyang kontrol sa kung paano matatapos ang kanyang kwento, ngayon, kahit papaano, may hawak na siyang panimula. Anong problema mo? Muling tanong ng isa, medyo may halong pagkainip na ngayon dahil ang katahimikan niya ay hindi na nakakatawa kundi nakakabahala. At sa pagkakataong yon, iminulat ni Zinyaw ang kanyang mga mata, mas malinaw, mas malamig at mas malalim. At sa halip na sumagot agad, hinayaan niyang tumagal ang sandali, hinayaan niyang maramdaman ng lahat ang bigat ng kanyang presensya. Isang bagay na dati ay wala. Isang bagay na hindi nila inaasahan mula sa kanya. Sa loob-loob niya, malinaw ang mga salitang hindi pa niya binibigkas. Hindi na ako ang dati ninyong kilala. Pero hindi niya iyon sinabi ng direkta. Dahil alam niyang hindi kailangang ipaliwanag ang pagbabago. Sapat na ang ipakita ito. Sapat na ang unti-unting pagbaligtad ng mga sitwasyon. At habang nakatingin siya sa mga taong kanina pa siya minamaliit, napansin niyang may bahagyang pag-aalinlangan sa kanilang mga mata, isang maliit na bitak sa kumpiyansa na dati ay buo. Naalala niya ang sarili niya noon, kung paano siya tatango, kung paano siya aatras, kung paano niya ipapasa ang sisi sa sarili para lang mapanatili ang kapayapaan. At sa pag-alalang iyon, may bahagyang kirot pa rin, dahil kahit gaano pa siya katatag ngayon, hindi niya maikakaila na minahal niya ang mga maling tao, na pinili niyang manatili kahit mali na, at nasa huli, siya rin ang nagbigay ng pagkakataon para saktan siya. Ngunit kasabay ng pag-amin na yon ay ang pagtanggap na hindi na niya kailangang ulitin ang parehong pagkakamali.
Sa labas, lumalakas na ang ulan at ang mga patak nito ay mas malinaw na maririnig ngayon. Parang isang ritmo na sumasabay sa tibok ng kanyang puso. At sa bawat tunog, mas lalo niyang nararamdaman ang kakaibang lakas na unti-unting nabubuo sa loob niya. Hindi ito biglaan, hindi ito dramatiko, kundi parang apoy na dahan-dahang lumalakas, sapat para magbigay ng init, sapat para magsilbing liwanag, at higit sa lahat, sapat para ipaalala sa kanya na kahit gaano kadilim ang nakaraan, hindi iyon ang kailangang magdikta ng kanyang hinaharap. At sa gitna ng lahat ng iyon, sa pagitan ng ulan, ilaw, at katahimikan, may isang simpleng katotohanan na malinaw na sa kanya. Hindi niya na kailangang humingi ng pahintulot para umiral, hindi niya na kailangang patunayan ang sarili sa mga taong hindi naman kailanman nagbigay ng halaga sa kanya. At higit sa lahat, hindi niya na kailangang matakot na mawala ang mga bagay na hindi naman talaga kanya mula sa simula. Kaya nang muli siyang magsalita, hindi yun malakas, hindi yun galit, kundi tahimik at diretsyo, parang isang bagay na matagal nang dapat sinabi. Kung wala akong karapatang umupo rito, bahagyan niyang sabi, habang ang kanyang tingin ay hindi umaalis sa kanila. Sigurado ba kayong meron kayo? At sa tanong na yon, hindi na niya kailangan ng sagot dahil sa paraan ng kanilang pagtingin sa kanya, alam niyang nagsimula na ang pagbabago. May mga sandali na hindi mo kailangang gumawa ng malaking eksena para mabago ang direksyon ng buhay mo. Minsan, sapat na ang isang tahimik na desisyon na hindi mo nababawiin. At habang unti-unting humuhupa ang ingay sa dining hall, habang ang ulan sa labas ay patuloy na bumubuhos na parang walang pakialam sa mundong ito, naramdaman ni Zinyaw ang kakaibang katahimikan sa loob niya. Isang katahimikan na hindi tulad ng dati na puno ng takot at pag-aalinlangan, kundi isang uri ng kapayapaan na nagmumula sa malinaw na pag-unawa. Bumalik siya, hindi para magtago, kundi para magbago ng wakas. Hindi agad gumalaw ang mga tao sa paligid niya. Tila ba naghihintay kung magbibiro ba siya, kung babawi ba siya sa sinabi niya, kung babalik ba siya sa dati niyang anyo na madaling itulak at patahimikin. Pero hindi iyon nangyari. Dahil sa pagkakataong iyon, kahit siya mismo ay naramdaman ang pagkakaiba. Ang paraan ng pagtayo niya, ang paraan ng paghinga niya, ang paraan ng pagtingin niya, lahat ay may bahagyang pagbabago. Maliit lang, pero sapat para mapansin ng mga taong sanay na sanay sa kahinaan niya. At iyon ang dahilan kung bakit may ilang napalingon, may ilang napakunot ang noo, at may ilan na tahimik na umatras ng kalahating hakbang kahit hindi nila namamalayan. Anong pinagsasabi mo? May sumagot. Pilit ang tapang sa boses, pero hindi na ganoon katatag. At sa halip na makipagtalo, bahagyang ibinaba ni Zinyaw ang kanyang tingin sa mesa. Hindi sa pagpapakumbaba, kundi sa pag-iisip. At sa sandaling iyon, may isang imahe ang muling sumagi sa kanyang isip. Isang maliit na silid, isang mesa na walang laman. At siya, nakaupo mag-isa, hawak ang isang piraso ng tinapay na hindi niya man lang natapos kainin dahil masyado siyang pagod umiyak. At sa alaala na yon, naramdaman niya ang dating sakit, pero hindi na ito sumakop sa kanya tulad ng dati. Dahil ngayon, hindi na siya ang babaeng yon. Unti-unti siyang lumakad palapit sa mesa. Bawat hakbang ay hindi mabilis, hindi rin mabagal, kundi eksakto lang. Parang sinasadya niyang ipakita na wala siyang balak umatras. At habang ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa malamig na ibabaw ng kahoy, naramdaman niya ang realidad ng sandaling iyon. Hindi ito panaginip, hindi ito ilusyon. Ito ang kanyang bagong simula. At sa unang pagkakataon, pinili niyang kumilos, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa desisyon. Kung hindi pa handa ang pagkain, sabi niya, mahinahon, na para bang walang nangyaring tensyon kanina, maghihintay tayo. At sa simpleng pangungusap na yon, may kung anong bigat na hindi maipaliwanag dahil hindi iyon utos, hindi iyon pakiusap, kundi isang pahayag na parang natural lang na siya ang may karapatang magsalita. At sa reaksyon ng mga tao sa paligid, malinaw na hindi nila alam kung paano yon haharapin.
Dahil ang Zinyao na kilala nila ay hindi ganito magsalita, hindi ganito kumilos, at lalong hindi ganito tumingin. Sa gilid ng kanyang paningin, napansin niya ang ilang kasambahay na nagkatinginan, parang nagtatanong kung susunod ba sila o hindi. At sa sandaling iyon, may bahagyang kirot sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pag-unawa. Dahil alam niyang hindi lang siya ang nakakulong sa ganitong sistema, marami sila. At sa bawat isa sa kanila, may kanya-kanyang paraan ng pag-survive. Pero hindi niya kayang iligtas silang lahat, hindi pa ngayon. At ang tanging magagawa niya ay siguraduhin na hindi na siya babalik sa pagiging isa sa mga taong tahimik na nagtitiis. Jiang Zinyao, muling tawag ng isa. Mas mababa ang boses ngayon, mas maingat. Huwag mong kalimutan kung sino ka. At sa pagkakataong iyon, hindi na niya napigilang bahagyang ngumiti, hindi dahil nakakatawa ang sinabi, kundi dahil sa lalim ng ironiya nito. Dahil kung tutuusin, iyon mismo ang ginagawa niya ngayon. Ang alalahanin kung sino siya, hindi ang bersyon na ipinakita sa kanya ng iba, kundi ang totoo, ang nakatago, ang pilit na pinatahimik sa nakaraan. Sa loob ng kanyang isip, dahan-dahang nagiging malinaw ang mga piraso ng puzzle, ang koneksyon ng mga tao, ang dahilan kung bakit may kapangyarihan ang ilan at wala ang iba. At higit sa lahat, ang papel niya sa lahat ng yon. Dahil kahit hindi pa niya lubos na naaalala ang lahat, may isang bagay na siguradong sigurado siya. Hindi siya basta-basta tao sa bahay na ito. At kung may nagawang magtago ng katotohanan noon, may magagawa rin siyang maglabas nito ngayon. Lumakas ang ulan sa labas, at ang tunog nito ay tila sumasabay sa bilis ng kanyang pag-iisip. At sa bawat patak, parang may isa pang alaala ang bumabalik. Hindi pa malinaw, pero sapat para maramdaman niya ang direksyon. At sa gitna ng lahat ng iyon, may isang mukha ang unti-unting lumilitaw. Hindi silingon, hindi ang mga taong nakapaligid sa kanya ngayon, kundi isang taong matagal na niyang hindi pinansin. Isang taong sa nakaraan ay laging nasa gilid, tahimik, pero hindi kailanman umalis. Shen! Ang pangalan pa lang ay may dalang kakaibang init, isang kontradiksyon sa malamig na mundo na kinagisnan niya. At kahit hindi pa niya lubos na maalala ang lahat ng detalye, malinaw ang pakiramdam na yon. Siya lang ang naniwala sa kanya noong wala ng ibang naniwala. Siya lang ang hindi tumalikod kahit gaano siya ka-insensitive noon. At sa pag-alalang iyon, may bahagyang pagsisisi na sumiksik sa kanyang dibdib. Hindi mabigat, pero sapat para ipaalala na may mga bagay na hindi na niya maibabalik, pero maaring maitama. Miss, may isang mahinang boses mula sa gilid. Isang kasambahay na tila nagdadalawang isip kung lalapit o hindi. At nang magtagpo ang kanilang mga mata, napansin ni Zinyao ang takot doon, pero may halong pag-asa, maliit lang, pero naroon. At sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang bawat maliit na pagbabago niya ay hindi lang para sa sarili niya. May mga taong nakatingin, may mga taong naghihintay, kahit hindi nila alam kung ano ang mangyayari. Ayos lang, sagot niya, mahinahon, at sa simpleng dalawang salitang yon, may kung anong kumalma sa hangin, dahil hindi iyon ang sagot na inaasahan ng mga taong sanay sa sigawan at utos. At habang dahan-dahan siyang umupo sa upuang dati ay ipinagkakait sa kanya, naramdaman niya ang bigat ng kilos na iyon. Isang simpleng pag-upo, pero may dalang kahulugan na mas malalim kaysa sa inaakala ng iba. Sa loob-loob niya, malinaw ang susunod na hakbang. Hindi niya kailangang magmadali. Hindi niya kailangang ipakita agad ang lahat ng barahan niya. Dahil ang tunay na laban ay hindi na nanalo sa isang eksena lang, kundi sa kabuuan ng kwento. At sa pagkakataong ito, handa siyang maghintay, handa siyang magplano, at higit sa lahat, handa siyang maging iba sa kung sino siya noon. Habang ang ilaw sa kisame ay patuloy na kumikislap ng bahagya, at ang ulan sa labas ay hindi pa rin tumitigil, ipinikit ni Zinyao ang kanyang mga mata sandali, saka muling dumilat. Mas malinaw, mas matatag, at sa tahimik na sandaling iyon, isang pangako ang binuo niya sa sarili. Hindi na siya magiging bida sa kwento ng iba,
hindi na siya magiging sakripisyo para sa maling tao at hindi na siya mamamatay ng walang laban. Dahil sa pagkakataong ito, hindi lang siya bumalik para mabuhay muli. Bumalik siya para manalo. May mga pagbabago na hindi agad nakikita, parang ilaw sa malayo na unti-unting lumalapit at sa mga sumunod na araw, matapos ang eksenang yon sa dining hall, napansin ni Zinyaw na kahit walang direktang komprontasyon, nag-iba ang timpla ng hangin sa paligid niya. Ang mga bulong na dati ay lantad, ngayon ay bahagyang tinatago. Ang mga titig na dati ay puno ng pangmamaliit, ngayon ay may halong pag-iingat at kahit wala pang malinaw na pagkilala, sapat na ang bahagyang pag-atras ng iba para maramdaman niyang nagsimula na ang paggalaw ng mga bagay, parang domino na unti-unting natutumba, hindi pa halata, pero tiyak na may patutunguhan. Sa eskwela, mas malinaw ang tensyon dahil doon, hindi kayang itago ng mga tao ang kanilang iniisip. At sa unang hakbang pa lang niya sa loob ng classroom, ramdam na niya ang mga mata na sumusunod sa kanya, sinusukat, hinuhusgahan, at marahil, naghahanap ng dating kahinaan na maaari nilang gamitin muli, ngunit nang umupo siya sa kanyang upuan na parang wala lang, walang pag-aatubili, walang pag-aalinlangan, may ilan ang napahinto sa pag-uusap, at may ilan na kunwaring abala pero halatang nakikinig sa bawat galaw niya. Grabe, bulong ng isa, hindi sapat ang hina para hindi marinig. Akala mo kung sino na. At sa halip na pansinin, inilabas lang ni Zinyaw ang kanyang notebook, marahang binuksan, at nagsimulang magsulat. Hindi dahil may kailangang isulat, kundi dahil gusto niyang ipakita na hindi siya interesado sa kanilang opinyon. At sa simpleng aksyon na yon, parang may invisible na pader na nabuo sa pagitan niya at ng iba. Isang pader na hindi gawa sa galit kundi sa kawalan ng pakialam. At iyon ang mas nakakapagpalito sa kanila. Sa harap ng klase, naroon si Lingon. Tulad ng dati, kumpiyansa, maayos ang tindig, at sanay na sanay sa atensyon. At nang magtagpo ang kanilang mga mata, may bahagyang pagkurap sa kanyang ekspresyon. Isang mabilis na sandali ng pagkalito na agad niyang tinago. Pero sapat para mapansin ni Zinyaw. At sa sandaling iyon, may maliit na tagumpay siyang naramdaman. Hindi dahil nasaktan niya ito, kundi dahil sa unang pagkakataon, hindi siya ang nag-a-adjust sa presensya nito, kundi kabaliktaran. Zinyaw, tawag ni Lingon, parang kaswal lang, pero may halong pagsubok. May problema ka ba? At kung ito ang dating siya, marahil ay magpapaliwanag siya, magbibigay ng dahilan, o kaya'y magtatangkang ayusin ang sitwasyon. Pero ngayon, itinaas lang niya ang kanyang tingin, diretso, tahimik, at sumagot ng simple, wala. At sa isang salitang yon, may kung anong bumigat sa hangin, dahil hindi iyon ang sagot na inaasahan ng isang taong sanay na kontrolin ang usapan. Sigurado ka? Dagdag pa nito, bahagyang nakangiti, pero may tensyon sa gilid ng kanyang boses, at doon, bahagyang sumandal si Zinyaw sa kanyang upuan. Hindi arogante, hindi rin defensive, kundi relaxed lang, parang wala siyang kailangang patunayan at saglit na nanahimik bago nagsalita. Ikaw ba ang may problema? At sa tanong na yon, may ilang estudyante ang napalingon, may ilan ang napahinto sa pagsusulat dahil malinaw na hindi na ito ang parehong dynamic na nakasanayan nila. Sa loob-loob niya, hindi niya hinahanap ang gulo, pero hindi na rin siya iiwas dito kung siya ang lalapitan. At habang pinagmamasdan niya ang bahagyang pagbabago sa mukha ni Lingon, ang pag-ipit ng labi, ang bahagyang pagigting ng panga, naalala niya ang lahat ng pagkakataon na siya ang umatras, siya ang nag-adjust, siya ang nagbigay daan. At sa pag-alalang iyon, hindi na siya nakaramdam ng lungkot, kundi ng kakaibang determinasyon. Dahil malinaw na sa kanya ngayon na ang kapayapaan na yon ay hindi tunay, kundi isang ilusyon na siya mismo ang nagpapanatili. Sa kabilang bahagi ng silid, may isang presensya na hindi maingay, pero hindi rin nawawala. Si Shen, nakaupo sa kanyang usual na pwesto, tahimik, nakatuon sa kanyang libro. Pero may kung anong kakaiba sa paraan ng kanyang pagtingin paminsan-minsan, parang hindi siya nakikialam, pero hindi rin ganap na wala.
At nang magtagpo ang kanilang mga mata, sa isang sandali, mabilis itong umiwas. Pero sapat na yon para maramdaman ni Zinyaw ang kakaibang init na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang init na hindi nanggagaling sa pagmamataas o pagkapanalo, kundi sa simpleng ideya na may taong nakatingin sa kanya nang hindi siya hinuhusgahan. Sa nakaraan, kung totoo man yon o panaginip lang, alam niyang may papel si Shen sa kanyang kwento. Isang papel na hindi niya binigyan ng halaga noon. At sa pag-alalang yon, may bahagyang kirot. Pero hindi na siya magpapatalo sa pagsisisi. Dahil kung may natutunan man siya, iyon ay ang katotohanang hindi mo mababago ang nakaraan. Sa pag-iisip dito, mababago mo lang ang hinaharap sa kung paano ka kikilos ngayon. Uy, narinig mo ba? Bulong ng isa sa likod. Bumalik na raw si Shen mula sa competition. At may isa pang sumagot. Oo, siya yung nanalo sa international. Grabe, henyo talaga. At sa usapang iyon, bahagyang napangiti si Zinyaw. Hindi dahil sa chismis, kundi dahil sa kumpirmasyon ng alaala niya. Hindi siya nagkamali. Si Shen nga iyon. At kung ganoon, may pagkakataon siyang ayusin ang isang bagay na dati niyang sinayang. Lumipas ang oras ng klase na parang mas mabagal kaysa dati. Bawat minuto ay may dalang tensyon na hindi lantad pero nararamdaman. At nang matapos ang leksyon, unti-unting nagligpit ang mga estudyante. Ang ingay ay bumalik, pero may halong kakaibang pag-iingat. At sa sandaling iyon, habang nakaupo pa rin si Zinyaw, nag-iisip kung paano niya sisimulan ang susunod na hakbang. May isang anino ang huminto sa gilid ng kanyang mesa. Matagal na tayong hindi nagkita, sabi ng isang boses, mahina pero malinaw, at nang iangat niya ang kanyang tingin, naroon si Shen. Mas matangkad kaysa sa naalala niya, mas matatag ang tindig, pero pareho pa rin ang mga mata. Malinaw, diretso, at walang halong pagmamaliit. At sa simpleng presensya nito, may kung anong bumagal sa mundo sa paligid niya. Parang ang lahat ng ingay ay umatras para bigyan daan ang sandaling iyon. Matagal na nga, sagot niya. At kahit pinili niyang panatilihing steady ang kanyang boses, may bahagyang init na hindi niya maitago. At sa loob-loob niya, maraming salita ang gustong lumabas. Mga paghingi ng tawad, mga paliwanag, mga tanong. Pero alam niyang hindi iyon ang tamang simula. Hindi pa ngayon. Kaya sa halip, pinili niyang manatili sa sandali. Sa simpleng katotohanan na sa pagkakataong ito, hindi siya lalayo. Ngumiti si Shen, bahagya lang, hindi malawak, pero totoo. At sa ngiting iyon, may kakaibang pakiramdam si Zinyaw na hindi niya maipaliwanag. Parang may bahagi ng sarili niya ang muling natagpuan, isang bahagi na matagal niyang isinantabi para sa maling tao, at habang tumatagal ang katahimikan sa pagitan nila, hindi iyon naging awkward kundi komportable. Isang uri ng katahimikan na hindi nangangailangan ng paliwanag. Sa labas ng bintana, tumigil na ang ulan at ang mga patak na natira ay dahan-dahang dumudulas pabababa sa salamin, parang mga bakas ng isang bagyong lumipas na. At habang pinagmamasdan yon ni Zinyaw, napagtanto niya na marahil ganoon din ang buhay. Hindi mo mapipigilan ng ulan, hindi mo maiiwasan ang bagyo. Pero pagkatapos nito, may pagkakataon kang magsimula muli. Hindi bilang parehong tao, kundi bilang isang bersyon na mas malinaw ang direksyon. At sa sandaling iyon, sa pagitan ng katahimikan at bagong simula, alam niya na kahit hindi pa niya kontrolado ang lahat, kahit marami pang laban ang darating, may isang bagay na siguradong sigurado na siya. Hindi na siya nag-iisa sa kwentong ito. At sa pagkakataong iyon, hindi na siya ang babaeng tahimik na nawawala sa gilid ng eksena, kundi ang taong unti-unting lumalapit sa gitna, handang harapin ang liwanag. Ang mga araw pagkatapos ng eksenang iyon ay mabilis na dumaan, ngunit para kay Zinyaw, bawat sandali ay tila punong-puno ng bagong kahulugan. Bawat galaw, bawat salitang binibitawan, parang may naririnig na echo sa kanyang puso. Hindi malakas, hindi magulo, kundi isang tahimik na alingawngaw ng mga pangako na hindi pa natutupad, ng mga desisyon na nagsisimulang magbunga,
at ng mga lihim na unti-unting nagsisilbing liwanag sa mga madilim na sulok ng kanyang isipan sa bawat araw na lumilipas, habang ang mga tao sa paligid niya ay patuloy na gumagalaw, patuloy na nananatili sa kanilang mga landas. Napansin niyang ang kanyang mga hakbang ay nagiging mas matatag, mas tiyak, at hindi na siya natatakot na magkamali dahil alam niyang ang mga pagkatalo ay bahagi ng kwento, at sa bawat pagkatalo, mas malapit siya sa pagtuklas ng tunay niyang kapangyarihan. Sa isang sulok ng silid-aralan, may ilan pa ring natutuwang tawa. Ang mga mata ay nakatingin, pero hindi na sa paraang sanay niyang maramdaman. Ngayon, ang mga mata na yon ay puno ng pag-iingat, hindi ng pang-uusig, at sa bawat pagtanaw niya sa paligid, nakikita niya ang pagbabago, hindi sa kanilang mga mukha, kundi sa kanilang mga mata, na para bang may isang piraso ng katotohanan na hindi nila kayang tanggapin noon ay bigla nilang nakikita. Ang katahimikan na minsang bumabalot sa kanya ay ngayon isang uri ng kaligtasan, isang kaligtasan na hindi sa pamamagitan ng takot, kundi sa pamamagitan ng pagtanggap na hindi lahat ng bagay ay kailangan kontrolin. Kahit ang kanyang relasyon kay Shen ay nagbabago, hindi mabilis, hindi dramatic, ngunit may isang tahimik na pag-unlad. Hindi ito ang uri ng pagmamahal na puno ng mga palitan ng mga salita, kundi isang pagmamahal na mas malalim, mas tahimik, at mas makapangyarihan dahil hindi ito nangangailangan ng mga palamuti. Hindi ito nangangailangan ng patunay. Tinutulungan siya ni Shen na makita ang sarili sa isang bagong liwanag. Hindi bilang isang mahina, hindi bilang isang taong nagtatago sa anino, kundi bilang isang tao na may kakayahang humarap sa sarili at sa mundo ng walang pangamba. Hindi mo ba pagod? Tanong ni Shen, isang hapon habang nagsusulat siya ng mga nota sa mesa sa tabi niya. At sa mga salitang yon, naramdaman ni Zinyaw ang isang uri ng aliw. Hindi galing sa mga salita, kundi mula sa simpleng pagkakaroon ng isang tao na hindi nagmamadali, hindi nagtatanong kung kailan siya magiging perpekto, kundi handang maghintay hanggang dumating ang tamang panahon. Hindi, sagot niya. Tahimik lang, ngunit may kalakip ng ngiti na nagsasabing, hindi na ako takot. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang sagot sa tanong, sila ay isang pahayag ng kanyang paglaya. Dahil alam niyang ang pagod na nararamdaman ng iba ay hindi ang pagod na magtulungan, kundi ang pagod na pilit sumunod sa isang sistema na hindi kailanman nakikinig sa kanila. At ang ganitong pagod ay hindi siya nakakaranas. Ngunit kahit ganoon, hindi lahat ay tila umaayon sa pagbabago na ito. Sa pamilya Jiang, ang mga pag-uusap ay laging may kakaibang tensyon. Isang patuloy na pagsubok na ipaliwanag kung sino ang may karapatan, kung sino ang dapat mangibabaw, at kung sino ang may lakas para magdikta. Ang presensya ni Zinyaw ay hindi na lang basta tanggap, kundi isang balakid sa mga plano ng iba. At bagaman siya ay hindi na muling nagtatago, ang mga mata na nakatingin sa kanya ay nagsimula ng magbago. Hindi lang siya nakatayo sa gilid ng silid, kundi naroon siya sa gitna. Walang ginugol na salita, ngunit sa mga kilos at mata na nagmamasid sa kanya, siya na ngayon ang sentro ng laban na hindi niya pinili, ngunit hindi rin siya tumalikod. Maghanda ka, sabi ng isang kausap ni Zinyaw mula sa isang sulok na siya ring nagiging gabay ni Shen sa bawat hakbang nila sa daan ng tagumpay. Hindi mo na kayang manatili sa likod lang, ang mga bagay ay magbabago at may mga tao na hindi papayag na hindi ka makita. Ang mga salita ni Shen ay hindi nanggagaling sa takot, kundi sa pag-unawa na ang oras ng pagiging anino ay tapos na. At sa sandaling iyon, ang isang bagong chapter ng buhay ni Zinyaw ay magsisimula. Hindi bilang isang reaktibong tauhan sa laro ng kapangyarihan, kundi bilang isang aktibong manlalaro na nagtatakda ng kanyang sariling landas. Ang mga tagpo ay hindi na nagiging pagkakataon para siya'y saktan, kundi mga pagkakataon upang mapagtibay ang kanyang presensya at ang kanyang halaga. At sa bawat hakbang, sa bawat desisyon, naramdaman niyang mas malapit na siya sa sarili niyang katotohanan. Isang katotohanang hindi nangangailangan ng mga salitang isinusumpa ng iba.
kundi mga aksyon na hindi mapapawalang bisa ng mga pagkatalo. Pumasok si Jiang Shou, ang matandang kaaway sa laro ng pamilya Jiang, at dumating siya na parang bagyong walang pakialam sa mga nararamdaman ng iba. Ang mga tao ay nagkaroon ng ilang mga titig, ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon na makialam sa labanan na wala na sa kanyang kontrol. Hindi siya ang nagdidikta sa mga susunod na hakbang ni Zinyaw. Siya na ngayon ang gumagawa ng desisyon, siya na ang nagpapatuloy ng kwento sa mga tuntunin ng sarili niya. Ngunit sa bawat tagumpay na ito, may isang bagay na mas nagiging malinaw. Ang laban na ito ay hindi natatapos sa isang mesa o isang pinto ng klase, kundi sa bawat hakbang na tatahakin niya at sa bawat taong hindi magsusuko sa kanya. Sa mga mata ng mga taong nagmamasid, naramdaman niyang mayroon pang mga susunod na laban, ngunit ngayon, hindi na siya takot na lumaban. Sa madaling araw ng isang gabi na puno ng hamon at pag-aalinlangan, tumayo siya, hindi bilang isang batang babae na nawala ng lahat, kundi bilang isang babae na muling natutunan kung paano maging buo, paano maging malakas, at higit sa lahat, paano maging totoo sa sarili. Sa paglipas ng mga linggo, habang ang mga tao sa paligid ni Zinyaw ay patuloy na gumagalaw at nagsusubok magsanib puwersa, nakaramdam siya ng isang uri ng kabigatan, hindi dahil sa anino ng nakaraan, kundi dahil sa mas malalim na pag-unawa sa mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Sa kabila ng mga pagbabago, sa kabila ng mga hakbang na nagdulot ng bagong simula, may mga bagay pa ring patuloy na nagsisilbing hamon sa kanya. Hindi lahat ng tao ay bukas sa pagbabago, at hindi lahat ng pinto ay laging magbubukas ng maluwag. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Zinyaw ang isang kabiguan, isang kirot na hindi sa pagkawala, kundi sa pagkakaroon ng mga sagabal na tila hindi mo kayang labanan. Minsan, sa kalagitnaan ng mga araw ng kasalukuyan, habang ang araw ay patuloy na lumulubog sa abot ng kanyang mga mata, naiisip ni Zinyaw na ang pagbabago ay hindi kailanman isang mabilis na proseso. Hindi lahat ng bagay ay agad magbibigay ng resulta. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, natutunan niyang yakapin ang bawat hakbang dahil alam niyang sa bawat hakbang na kinukuha niya, may mas malaking kahulugan ito sa kanyang pag-unlad. Ang kanyang lakas ay hindi na mula sa mga bagay na nakaraan, kundi mula sa kanyang sariling kapasidad na magpatuloy, na maging matatag sa harap ng mga pagsubok, at higit sa lahat, matutong hindi manghihinayang sa mga hakbang na hindi nasusunod ayon sa plano. Isang araw, habang siya ay naglalakad sa kahabaan ng mga kalsada na dati ay puno ng anino ng takot, napansin niyang mas magaan na ngayon ang bawat hakbang. Hindi pa niya alam ang mga susunod na mangyayari, hindi pa niya kabisado ang bawat sulok ng kanyang landas, ngunit ang pakiramdam ng pagtanggap sa sarili at sa mga pagbabago ay nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi pa niya naranasan noon. Bawat kanto, bawat kalsadang tinatahak, parang dahan-dahang nagsisilbing bahagi ng kanyang paglalakbay. Isang paglalakbay na walang hangganan, walang tiyak na daan, kundi isang proseso ng pagtuklas at pagbuo. Bakit hindi ka nagsasalita? Tanong ni Shen, isang hapon habang sila'y naglalakad sa tabi ng isang parke, at ang tanong ay umabot sa kanyang mga tainga nang hindi siya handa, ngunit hindi rin siya nagdalawang isip na sagutin. Wala naman sigurong kailangan pang sabihin, sagot niya, malumanay, basta naririyan ka. At sa simpleng tugon na yon, naramdaman ni Zinyaw ang isang pag-urong ng pakiramdam, hindi pangungulila, kundi isang pag-unawa sa katahimikan na nagiging mas makapangyarihan sa kanilang relasyon. Hindi ang mga salitang nagsasabing mahal kita, kundi ang mga sandaling kasama ang isang tao na hindi naghahanap ng karangyaan ng mga salita. Sa katahimikan ng kanilang paglalakad, mas nararamdaman niyang mas tunay na sila dahil hindi nila kailangang pilitin ang anumang nararamdaman, sadyang naroroon lang sila. At sa kabila ng mga simpleng sandaling iyon, unti-unting sumikang isang mas malaking hamon, ang dumarating na pagkakataon na muling kakaharapin ang kanyang pamilya. Hindi pa rin niya nakikilala ng buo ang kanyang mga magulang.
Ang mga taong sa isang bahagi ng kanyang buhay ay nagbigay daan sa kanyang pagiging, at sa isang parte, sila rin ang naging sanhi ng kanyang pagkawala. Alam niyang ang pagpapatawad ay isang bagay na mahirap kamtin, isang bagay na nangangailangan ng lakas. Ngunit alam din niyang hindi niya kayang magpatuloy nang hindi binibigyan ng tamang kahulugan ang kanyang mga relasyon, pati na ang mga ugat na nagsanhi sa kanya ng sakit. Gusto kong makausap sila, sabi ni Zinyaw kay Shen isang gabi habang nakaupo sila sa balkonahe at ang mga bituin ay dahan-dahang naglalakbay sa langit. Hindi ito ang unang pagkakataon na iniisip niya ang kanyang pamilya. Ngunit sa pagkakataong iyon, naramdaman niyang ito na ang tamang oras upang itama ang lahat. Hindi ba't natatakot ka? Tanong ni Shen, hindi sa pangungutya, kundi sa paghahangad ng pagkaunawa. Si Shen, sa kanyang tahimik na pag-andar sa buhay ni Zinyaw, ay palaging nagiging gabay. Hindi siya ang taong magpapabilis sa mga bagay, kundi ang taong matyaga na hindi minamadali ang lahat, ngunit nagpapalalim sa bawat hakbang. Kung makaharap mo sila, ano ang sasabihin mo? Hindi ko alam, sagot ni Zinyaw, at sa mga salitang iyon, naramdaman niyang hindi niya kailangang malaman ang lahat ng sagot. Ang mahalaga ay ang desisyon niyang humarap, ang desisyon niyang bigyan ng pagkakataon ang mga salitang hindi niya nasabi, ang mga pagkakataong hindi niya nagamit noon. Ang kailangan ko lang ngayon ay makaharap sila ng walang takot, para mapatawad ko sila at para mapatawad ko rin ang sarili ko. Hindi naging madali ang kanyang hakbang patungo sa muling pagkikita nila, ngunit ang bawat hakbang ay nagsilbing simula ng paglaya sa mga tanikala ng nakaraan. Sa bawat pagkilos na nagiging mas matatag at tiyak, naiisip ni Zinyaw na may higit pang magaganap sa kanyang buhay. Sa huli, ang mga bagay na hindi niya kayang kontrolin, ang mga pamilya, ang mga relasyon, ay magkakaroon ng bagong perspektibo sa kanyang mata. Hindi siya magtatangkang baguhin ang lahat ng tao o sitwasyon, ngunit ang pagtanggap sa sarili at ang lakas na ibinubuo nito ay isang hakbang patungo sa mas malalim na kahulugan ng buhay. Sa kanyang pagharap sa pamilya, sa pagbalik sa mga pinagmulan, hindi siya nagdala ng galit o poot. Bagkus, dala niya ang lakas ng isang bagong tao, isang taong hindi na natatakot magpatawad at magbigay ng pagkakataon. Hindi na siya ang babae na nagtatago sa anino ng nakaraan, kundi ang babae na matapang at handang humarap sa liwanag, kahit papuno ng mga pagsubok ang daraanan. Sa susunod na pagkikita, sabi ni Zinyaw kay Shen, hindi ko naaalisin ang aking boses. At sa mga salitang yon, napansin ni Shen ang maliwanag na muling lumabas sa mata ni Zinyaw. Isang liwanag na hindi na kailanman maglalaho. Ang araw ng kanilang muling pagkikita ay dumating na mas mabilis kaysa sa inaasahan ni Zinyaw. Isang linggo lamang ang lumipas mula nang magdesisyon siya na humarap sa kanyang pamilya. At sa kabila ng mga tanong at pagdududa na dumaan sa kanyang isipan, nagawa niyang magsimula ng hakbang na iyon. Sa harap ng lumang bahay, kung saan siya unang lumaki, naramdaman niya ang isang matinding kaba, ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, naroon pa rin ang lakas ng loob na humarap. Bawat hakbang na patungo sa pintuan ng kanilang tahanan ay tila isang pagsubok na kailangan niyang ipasa, ngunit hindi na siya natatakot. Alam niyang ang unang hakbang ay mahirap, ngunit hindi niya kayang magpatuloy kung hindi niya ito gagawin. Habang nakatayo siya sa harap ng pintuan, naramdaman niyang tila bumalik siya sa nakaraan, sa mga alaala ng isang batang Zinyaw na laging nagtatago, na hindi kailanman binigyan ng pagkakataon para magsalita o ipahayag ang nararamdaman. Ngunit ngayon, ang batang yun ay matagal nang nawala. Ang nakatayo sa pintuan ngayon ay isang babae na natutong lumaban, natutong magpatawad, at higit sa lahat, natutong tanggapin ang sarili. Bumangon ang mga alaala ng mga hindi malilimutang araw, mga araw ng tahimik na pag-iyak sa ilalim ng mga ulap, mga araw na puno ng pangarap na hindi natupad. Pero ang mga araw na yon ay bahagi na lamang ng kanyang nakaraan. Ang harap na pintuan ay tila nagsisilbing pinto na magbubukas ng bagong simula. At habang ang mga tinig mula sa loob ng bahay ay nagsimulang marinig,
Napagtanto niyang hindi siya mag-isa sa laban na ito. Si Shen ay naroon, palaging nagsisilbing gabay at lakas. Hindi nagmamadali, kundi tapat na naghihintay na makasama siya sa bawat hakbang. Nagmadali siya nang hindi makatulog sa gabi. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig ng hawakan ng doorknob at bago pa siya magdahan-dahan pasok, may isang huling tanong na bumangon sa kanyang isipan. Paano kung hindi nila ako tanggapin? Ngunit ang sagot sa tanong na yon ay hindi kailanman dumaan sa kanyang isip. Alam niyang ang tanong na yon ay bahagi ng nakaraan. Isang nakaraang hindi na dapat hadlangan ang kanyang hakbang. Sa oras na yon, hindi na niya kailangan ang pahintulot o pag-aproba ng iba. Ang kailangan lamang niya ay ang magpatuloy sa paglaban at muling buuin ang mga piraso ng kanyang pagkatao. Pagbukas ng pinto, nahanap ni Zinyaw ang mga pamilyar na mukha, mga mukha ng kanyang pamilya na matagal na niyang hindi nakita. Ang kanyang ina, si Li Fei, ay nag-angat ng kanyang tingin mula sa kanyang libro at napansin siya kaagad. Nagkaroon ng sandali ng katahimikan bago siya nagsalita. Ngunit ang bawat hakbang ni Zinyaw ay tila mas matatag kaysa sa huling pag-alis niya. Zinyaw, tawag ng kanyang ina, may kahalong takot at pag-aalala. Ngunit may isang hindi matitinag na emosyon sa kanyang mga mata. I didn't think you'd come back. Ang tinig ng ina ay nagdala ng isang matinding kirot sa dibdib ni Zinyaw. Matagal na niyang hinahangad ang pagkakataon na ito. At ngayon, sa harap ng ina, naramdaman niyang muling bumangon ang mga sugat na matagal nang pinagdaanan. Ngunit sa mga sugatang bahagi ng kanyang pagkatao, hindi na siya natatakot. Alam niyang hindi maaaring magpatuloy ang lahat nang hindi siya magsasalita, nang hindi niya ipapahayag ang mga nararamdaman. Hindi ako aalis muli, ina, sagot ni Zinyaw, mahina pero matatag. Ang mga salitang iyon ay isang pangako sa sarili at sa kanyang pamilya na ang pagkakaroon ng kanilang pagkatao ay isang bagay na hindi na niya kayang tanggapin sa isang estado ng pagtitiis at pagtatago. Huwag na sana nilang gawing wagas ang takot na nagdala sa kanya sa pinakamadilim na sulok ng kanyang buhay. Sa mga mata ng ina, may isang kirot, isang paghihinayang, ngunit kasabay ng kirot na iyon, may isang malalim na pangarap na nagsimula muling mabuo sa kanilang mga mata. Ang pangarap ng pagkakasundo, ng pagkakaroon ng pagkakataon na magtulungan, at hindi ng paghuhusga. Hindi madali ang magpatawad, ngunit sa huli, ang pinakamahalaga ay hindi ang nakaraan, kundi ang mga hakbang patungo sa pagpapatawad at bagong pag-asa. Bago pa man magsalita si Li Fei, nagsimula nang pumasok ang mga alaala ng kanilang nakaraan, mga araw ng sakripisyo, mga gabi ng pagluha. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, naramdaman ni Zinyaw na ang bawat detalye ay may bahagi ng kanyang kwento na hindi niya dapat alisin. Pasensya na, wika ng kanyang ina. Hindi ko naisip ang lahat ng yun noon. Pinatawad na kita, sagot ni Zinyaw, at sa mga salitang iyon, may isang pagninilay na nagsimula muling magbigay liwanag sa kanilang mga mata. Hindi iyon isang formal na paghingi ng tawad, kundi isang simpleng pagkilala sa mga pagkakamali at ang desisyon nilang magsimula muli. Hindi madaling magtanggap ng sugat, ngunit sa bawat hakbang, natututo siyang yakapin ang sakit bilang bahagi ng kanyang paglago. Nang sumunod na mga araw, nagpatuloy ang buhay nila. Hindi lahat ng bagay ay naging perpekto, ngunit natututunan ni Zinyaw na ang tunay na lakas ay hindi nanggagaling sa pagiging perpekto, kundi sa pagtanggap sa sarili at sa lakas ng loob na magpatuloy kahit pa ang mundo ay puno ng pagsubok. Sa bawat hakbang na tinatahak niya, nararamdaman niyang mas malapit siya sa kanyang tunay na pagkatao. Hindi na siya ang takot na Zinyaw na nawalan ng lahat, kundi ang maligaya at matatag na Zinyaw na handang tumanggap ng pagmamahal at magbigay ng pagkakataon sa pagbabago. Ang kwento ni Zinyaw ay hindi natapos sa isang pangarap ng tagumpay o pagtakbo mula sa nakaraan. Ang kwento ni Zinyaw ay patuloy na lumalago, patuloy na nagbabago, at mas higit pang nagpapatibay sa kanyang pagkatao.
Hindi lahat ng laban ay natatapos, ngunit bawat hakbang ay patuloy na humuhubog sa kanya upang maging isang tao na may kakayahang magsalita, magsimula muli, at higit sa lahat, magpatawad. Sa kanyang huling hakbang patungo sa muling pagbabalik sa kanyang pamilya, natutunan niyang hindi siya nag-iisa. Si Shen, ang mga tao sa paligid niya, at higit sa lahat, ang kanyang sariling lakas ay nagsisilbing gabay sa mga susunod na kabanata ng kanyang buhay. Ang mga araw na sumunod ay puno ng mga hakbang na hindi madaling ipaliwanag. Minsan, ang buhay ay tumatagal sa mga maliliit na sandali, mga pagbabago na hindi agad nararamdaman, pero mayroong isang matinding lakas na nagmumula sa mga simpleng desisyon. At para kay Zinyaw, isang desisyon ang nagbukas ng mas malalim na pag-unawa sa kung paano niya haharapin ang kanyang buhay at kung paano siya magiging bahagi ng isang mas malaking kwento. Sa mga susunod na linggo, naramdaman ni Zinyaw ang mga pagbabago sa kanyang sarili. Hindi ito agad-agad, hindi ito isang mabilis na pag-unlad, ngunit may mga sandaling nakatitig siya sa salamin at nararamdaman ang pagiging buo. Bawat detalye sa kanyang paligid ay nagsimulang magbago, hindi dahil sa mga bagay na nangyayari sa kanya, kundi dahil sa kung paano niya tinitingnan ang mga ito. Ang mga masalimuot na alaala ng nakaraan ay hindi na nagdadala ng sakit, kundi isang malalim na pagkatuto. Sa bawat hakbang na tinatahak niya, napagtanto niya na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Si Shen, na patuloy na nagbigay ng lakas at gabay, ay hindi kailanman iniwan ang kanyang tabi. Walang malalaking pagsalubong o seremonya, ngunit ang bawat araw ay nagiging isang patunay ng malalim na koneksyon na nagsimula ng tahimik at patuloy na lumalago. Ang bawat ngiti na ibinibigay niya kay Shen ay nagsasalamin ng isang bagong anyo ng pagmamahal, hindi ng mga salita, kundi ng mga pagkilos, ng pagiging tapat at nariyan sa bawat sandali. "Pwede ba tayong maglakad mamaya?" tanong ni Shen, isang araw habang sila ay magkasama sa isang parke. Zinyao, na mas sanay ng tahimik at malalim mag-isip, ay bahagyang ngumiti. Pwede. Walang pangakong magtatagal o magiging madali ang lahat, ngunit may isang tahimik na kasunduan sa pagitan nila na walang magmamadali, walang kailangan tapusin. Ang kanilang ugnayan ay nagsimula sa pagiging buo sa bawat sandali. Habang magkasama silang naglalakad sa parke, iniiwasan nila ang mga mata ng iba. Hindi dahil may itinatago, kundi dahil mas pinili nilang magbigay pansin sa isa't isa kaysa sa mundo sa kanilang paligid. Ang mga yapak nila sa damo ay nagsisilbing simbolo ng isang landas na magkasama nilang tinatahak. Isang landas na hindi kailangang madaliin, hindi kailangang tapusin sa isang iglap, kundi isang paglalakbay na nagsisimula mula sa mga simpleng hakbang, mula sa mga desisyon na muling nagpapalakas sa kanila. "Pwede bang magsimula ng bagong kwento?" tanong ni Shen habang binabaybay nila ang mabatong daan. Hindi na ito ang kwento ng kanilang nakaraan, ng mga pagsubok, ng mga hindi pagkakaintindihan, kundi isang kwento ng muling pagbabalik loob sa sarili at sa isa't isa. Tumango si Zinyaw. Hindi kailangan ng maraming salita para makuha ang ibig sabihin ng tanong ni Shen. Ang mga bagay na iniisip niya, ang mga emosyon na matagal na niyang ipinagkait sa sarili, ay ngayon nagsisimulang magbukas. Hindi siya natatakot magsimula muli at hindi na rin siya natatakot sa posibilidad ng mga bagong kwento na kanilang bubuuin. "Alam mo," sabi ni Shen habang sila ay naglalakad, "hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin, pero alam ko, hindi na tayo muling matatakot na magsimula." Zinyao, na hindi palaging sanay magbukas ng puso sa iba, ay nagbigay ng isang malalim na tingin kay Shen. Ang mga salitang iyon ay hindi madali, ngunit sa mga simpleng pangungusap ni Shen, napagtanto niyang hindi lang siya ang naglalakad sa landas na ito. Sila ay magkasama at walang makakapigil sa kanila na magpatuloy. Hindi ang nakaraan, hindi ang mga hadlang, at hindi ang mga takot na binuo nila noong mga nakaraang taon. "Magkaiba tayo, Shen. Hindi tayo pareho.
Pero sa mga sandaling ito, parang tayo lang ang magkasama. Sagot ni Zinyaw, at sa mga salitang yon, naramdaman niyang muling gumagaan ang kanyang pakiramdam. Ang mga takot na dati ay parang mga pader na nagbabalot sa kanyang paligid ay nagiging mga aninong, unti-unting naglalaho. Sumunod na linggo, nagdesisyon sila na bumalik sa lugar kung saan unang nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang parke na iyon. Hindi na ito ang parke ng mga alaala ng nakaraan. Ang parke na ito ngayon ay naging lugar ng mga bagong pagsisimula, mga bagong pangarap. Sila ay magkasama, hindi bilang mga tao na nagsimula mula sa mga pagkatalo, kundi bilang mga tao na natutong magpatawad, magbago, at higit sa lahat, magsimula muli. Habang binabaybay nila ang daan, naramdaman ni Zinyaw na ang paglalakbay na ito ay higit pa sa kanya at kay Shen. Ito ay para sa mga bagay na mahalaga, ang pagbabalik sa sarili, ang paglaya sa nakaraan, at ang paggawa ng mga hakbang patungo sa isang mas maliwanag na bukas. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin, pero ang alam ko, mas magaan tayo ngayon, sabi ni Shen. At sa mga salitang yon, nagpasya si Zinyaw na humarap sa hinaharap ng may bagong lakas. Hindi siya natatakot, hindi siya nag-iisa. Sa bawat hakbang, sila ay magkakasama at ang kwento nila ay patuloy na lumalago. Basta magkasama tayo, Shen, alam ko, sagot ni Zinyaw. At sa mga salitang yon, naramdaman niyang ang bawat hakbang na kanilang tinatahak ay patungo sa isang kwento ng pagmamahal, lakas, at pagtanggap sa isa't isa. Ang kwento ni Zinyaw ay hindi natapos sa isang pangarap ng tagumpay o pagtakbo mula sa nakaraan. Ang kwento ni Zinyaw ay patuloy na lumalago, patuloy na nagbabago, at mas higit pang nagpapatibay sa kanyang pagkatao. Hindi lahat ng laban ay natatapos, ngunit bawat hakbang ay patuloy na humuhubog sa kanya upang maging isang tao na may kakayahang magsalita, magsimula muli, at higit sa lahat, magpatawad. Ang buwan ng Oktubre ay dumating na may daladalang malupit na hangin. Ang mga dahon mula sa mga puno sa paligid ng parke ay nagsimulang mag-iba ng kulay, mula sa matitingkad na berde patungo sa malalim na pula at kahel, na tila nagsisilibing paalala ng mga pagbabago na patuloy na nangyayari sa bawat aspeto ng buhay. Sa kabila ng malalaking pagbabago sa kanyang sarili, hindi pa rin nakaligtas si Zinyaw mula sa mga tanong ng nakaraan. Ngayon, habang naglalakad siya sa tabi ng parke kasama si Shen, nararamdaman niyang may mga bahagi ng kanyang buhay na patuloy na maghihirap. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, napagtanto niyang ang pinakamahalaga ay ang mga hakbang na tinatahak nila, hindi ang mga balakid na naglalagay ng hadlang. Gusto ko sanang magtulungan pa tayo, sabi ni Shen habang naglalakad sila. Hindi lang magkasama sa mga kwento ng nakaraan, kundi magkasama sa mga hakbang na tatahakin natin sa hinaharap. Pwede, sagot ni Zinyaw. Ang mga mata niya ay matalim, nakatingin sa harap, ngunit sa bawat hakbang ay may malalim na pagninilay. Hindi ko alam kung anong darating, ngunit alam ko na hindi ako takot ngayon. Ang mga salitang yon ay hindi lamang isang sagot, kundi isang pangako sa sarili, sa mga bagay na sa wakas ay natutunan niyang tanggapin. Ang bawat hakbang na tinatahak nila ay isang pagsubok. Hindi na ito ang unang hakbang ng isang takot na bata, kundi ang mga hakbang ng isang babaeng nagdesisyong magbago. Si Shen ay nariyan sa bawat hakbang, hindi nagsasalita ng marami, ngunit alam niyang nakatayo siya bilang isang sandigan, ang lalaking hindi tumalikod, na patuloy na nagsisilbing gabay sa kanyang paglalakbay. Habang patuloy silang naglalakad, dahan-dahan ay nagsimulang bumangon ang mga alon ng memories na matagal nang nakatago sa puso ni Zinyaw. Ang kanyang pamilya, ang mga sugat na iniwasan niyang pag-usapan, at ang mga sakit na hindi niya kayang tanggapin noon. Ngunit ngayon, sa mga simpleng hakbang at sa mga tanawin na unti-unting nagsisilbing saksi sa kanyang pagbabago, naramdaman niyang ang mga ito ay hindi na makakapigil sa kanya. Wala na siyang takot sa pagsisi, wala na siyang takot na magsimula muli. Ang mga alon ng nakaraan ay nawawala, at sa lugar nila ngayon, sa bawat hakbang sa parke,
nagsimula siyang makita ang bagong hinaharap. Alam mo, sabi ni Shen habang papalapit sila sa dulo ng parke, sa bawat hakbang mo, nakikita ko kung gaano kalayo na ang narating mo. Hindi pa tayo tapos, sagot ni Zinyaw. Marami pa tayong tatahakin. Naglakad sila ng tahimik, ngunit hindi sa isang katahimikan na malungkot, kundi sa isang katahimikan ng pag-unawa, ng pagiging buo, at higit sa lahat, ng pagtanggap sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok at hamon na dumaan sa kanila, ang isang bagay ay naging malinaw. Ang mga hakbang na ginagawa nila ngayon ay hindi para magtakda ng hangganan, kundi upang patunayan sa sarili na ang pagbabago ay isang proseso at sa bawat hakbang ay may patuloy na pagsasalamin ng tunay na halaga ng kanilang ugnayan. Habang nagsisilbing gabay si Shen sa mga desisyon ni Zinyaw, napansin niyang ang bawat sandali ay nagiging mas magaan. Hindi na nila kailangang magmadali upang makarating sa susunod na hakbang. Alam nilang darating ito sa tamang panahon, sa tamang lugar. Ang bawat hakbang ay puno ng pagninilay at masusing pag-unawa sa mga bagay na hindi nila kayang kontrolin. Dahil sa lahat ng mga hakbang na tinahak nila, naramdaman ni Zinyaw na ang kanyang buhay ay hindi na tadhana, kundi isang serye ng mga desisyon, bawat isa ay may sariling halaga at kahulugan. Hindi na siya natatakot na magkamali. Hindi na siya natatakot na magbago. Ang takot na yon ay hindi na bahagi ng kanyang kwento. Isang araw, habang nakaupo sila sa isang cafe, nagsimulang magsalita si Zinyaw. Alam mo, Shen, sa bawat hakbang ko, natutunan kong yakapin ang mga pagkatalo at hindi sumuko. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa kanyang puso. Nagbigay siya ng isang malalim na buntong hininga bago magpatuloy. Dati, iniisip ko na ang pagkatalo ay isang wakas. Ngayon, natututunan kong ito ay bahagi ng kwento. Shen, na laging tahimik, ay ngumiti, isang ngiti na puno ng pag-unawa. Hindi niya kailangang magtanong, hindi kailangang magbigay ng mga paliwanag, sapagkat alam niyang ang kwento ni Zinyaw ay isang kwento na hindi makukumpleto ng sinuman maliban sa kanya. At sa pagngiti niya, naramdaman ni Zinyaw na sa kabila ng lahat ng bagay na dumaan, si Shen ay hindi lang isang kasama sa laban, siya rin ay bahagi ng pagkumpleto ng kwento ng kanyang buhay. Ang bawat hakbang ay nagsisilbing isang simbolo ng isang hindi natapos na paglalakbay. Ngunit sa mga hakbang na yon, nararamdaman niyang mas malapit na siya sa tunay niyang pagnanasa, ang maging buo, ang matutong magpatawad, at higit sa lahat, ang patuloy na magpatuloy sa kahit anong darating. Hindi siya natatakot maglakbay mag-isa, ngunit higit niyang natutunan na may mga sandaling mas magaan at mas buo ang buhay kapag ito ay tinatahak ng magkasama. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin, Shen, sabi ni Zinyaw, pero alam ko, hindi na tayo titigil. At sa mga salitang yon, naramdaman ni Zinyaw na ang bawat hakbang na tinatahak nila ay isang hakbang patungo sa hindi lamang sa pagtatapos ng kwento, kundi sa simula ng bagong kabanata, isang kabanata ng pagmamahal, pagtanggap, at higit sa lahat, ang pagtanggap sa sarili. Sa pagdaan ng mga linggo, unti-unting naging bahagi ng buhay ni Zinyaw ang mga hakbang na hindi na niya iniwasan, mga hakbang na puno ng pag-unawa at pagtanggap sa lahat ng aspeto ng kanyang pagkatao. Ang mga simpleng araw na magkasama sila ni Shen ay naging sandigan ng kanyang lakas, at kahit hindi nila palaging binibigkas ang kanilang nararamdaman, sapat na ang katahimikan sa pagitan nila. Isang katahimikan na puno ng mga hindi nasabi, ngunit malinaw na pakiramdam ng pagmamahal at pag-unawa. Ngunit habang ang buhay ay nagiging mas magaan, ang mga tanong tungkol sa hinaharap ay hindi nawawala. Sa bawat hakbang patungo sa mas maganda at mas maliwanag na bukas, si Zinyaw ay hindi nakaligtas mula sa mga alalahanin. Ang mga tanong ay patuloy na sumisilip tungkol sa kanyang pamilya, tungkol sa mga relasyong naiwang hindi buo, at tungkol sa mga responsibilidad na kailangang pagtuunan ng pansin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, natutunan niyang hindi na ang mga tanong
ang magdidikta ng kanyang mga hakbang. Ang mahalaga ay ang paglalakbay na tinatahak nila. At sa bawat hakbang na yon, natututunan niyang yakapin ang mga hindi sigurado at tanggapin na ang hinaharap ay hindi kailanman makokontrol. Ang tanging magagawa niya ay magpatuloy sa pagtahak ng tamang landas. Paano kung nagkamali tayo? Tanong ni Zinyaw isang araw habang sila ay naglalakad sa tabi ng isang lawa. Ang malamlam na tubig ay nagre-reflect ng langit na tila isang salamin. Hindi mo kailangang malaman lahat, sagot ni Shen na patuloy na naglalakad sa tabi niya. Ang mahalaga ay kung anong mga hakbang ang gagawin mo ngayong araw. Hindi mo kontrolado ang lahat ng mangyayari, pero may kontrol ka sa kung paano ka magpapatuloy. Sa mga salitang yon, naramdaman ni Zinyaw ang bigat na unti-unting lumuluwag sa kanyang mga balikat. Hindi na siya kailangang magmadali. Hindi na siya kailangang magtakda ng eksaktong layunin o plano para sa bawat hakbang. Ang mahalaga ay ang mga sandali ngayon at ang pag-aalaga sa mga taong kasama niya sa paglalakbay na ito. Sigurado ako na magkakaroon tayo ng mga pagsubok, dagdag ni Shen, pero anuman ang mangyari, andyan ako. At sa mga simpleng pangako na ibinubukas ni Shen, naramdaman ni Zinyaw na wala na siyang kailangang patunayan sa mga tao. At higit sa lahat, wala na siyang kailangang patunayan sa sarili. Nasa isang bagong yugto siya, isang yugto kung saan hindi na siya ang takot na babae na natatakot magkamali. Sa halip, siya na ngayon ay isang babaeng matatag, hindi sa dahilang walang kahinaan, kundi dahil tinanggap niya ang bawat aspeto ng kanyang sarili at mas pinili niyang lumaban sa halip na umalis sa mga pagkakataon ng takot. Bawat hakbang nila ni Shen ay nagiging mas makulay, mas puno ng mga pangarap na hindi lang para sa kanya, kundi para sa mga taong nagbigay halaga sa kanya sa bawat hakbang ng kanyang buhay. Habang sila ay naglalakad, nakita ni Zinyaw ang mga tao sa paligid. At sa bawat ngiti, sa bawat sulyap, naramdaman niyang ang mga alalahanin ng nakaraan ay hindi na nagtataglay ng parehong bigat. Hindi na siya ang babaeng nawasak ng mga bagay na hindi niya kontrolado. Siya na ngayon ay isang babaeng buo, isang babaeng natutong magpatawad, natutong maglakbay ng hindi nagmamadali, at natutong magbigay ng pagkakataon sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Gusto ko lang, sabi ni Zinyaw habang nakatingin sa mga puno sa tabi ng lawa, na malaman na anuman ang mangyari, magkasama pa rin tayo. Shen, na laging matyaga at tapat, ay dumaan sa tabi niya at bahagyang inabot ang kanyang kamay. Isang simpleng galak na hindi na kailangang ipaliwanag. Sa mga simpleng gestures na iyon, naramdaman ni Zinyaw na sa kabila ng lahat ng kahirapan, nahanap niya ang lugar kung saan siya ay kabilang sa tabi ng mga taong hindi nagmamadali, hindi nag-aalala sa takdang oras, kundi nagpapahintulot sa mga bagay na mangyari ng natural. Magkasama tayo, sagot ni Shen na may kasamang matamis na ngiti, at hindi tayo titigil. Sa mga salitang yon, naramdaman ni Zinyaw na ang lahat ng naiwang mga piraso ng nakaraan ay nagsimulang magtagpo sa isang buo at magandang larawan. Ang buhay niya ngayon ay hindi na tungkol sa nakaraan na nagpahina sa kanya, kundi sa hinaharap na puno ng pag-asa, mga pangarap, at higit sa lahat, pagmamahal na walang kondisyon. Hindi madali ang lahat ng hakbang na tinahak ni Zinyaw, ngunit natutunan niyang ang mga pinakamahalagang desisyon ay hindi yung madali at mabilis na desisyon, kundi yung mga hakbang na ginagawa mo kahit na walang tiyak na patutunguhan, kundi ang tiwala na sa bawat hakbang na tinatahak mo, kasama mo ang mga taong handang maglakbay ng buhay na magkasama. At sa dulo ng kanilang lakad, habang ang araw ay nagsisimulang lumubog sa likod ng mga puno, naramdaman ni Zinyaw na ang kanyang kwento ay hindi natapos, kundi isang patuloy na paglalakbay ng paglago, pagmamahal, at pagtanggap sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Ang lahat ng mga pagkatalo, mga takot, at mga pagsubok ay naging bahagi ng kanyang lakas. At ngayon, sa bawat hakbang na tinatahak niya, may isang bagong mundo na naghihintay, puno ng mga posibilidad,
At higit sa lahat, pag-asa. Wala nang takot, sabi ni Zinyaw, tahimik pero matatag, dahil alam ko na magkakasama tayo. Ang mga linggo na sumunod ay tila pabilis ng pabilis. Ngunit sa bawat sandali, ni Zinyaw ay may pagninilay na nagpapaalala sa kanya kung gaano kalalim ang mga hakbang na tinatahak nila ni Shen. Ang buhay, tulad ng bawat daan na kanilang nilalakbay, ay hindi natatapos sa isang lugar. Isang sandali lang na nagsisilbing tulay sa mga darating pang mas malalaking hamon. Ngunit ngayon, hindi na siya natatakot maglakbay. Hindi na siya nagmamadali na makarating sa tamang destinasyon. Ang mahalaga para kay Zinyaw ay ang bawat hakbang, ang bawat pagsubok, at ang bawat pagkakataon na nagsisilbing hakbang patungo sa mas malalim na pagkaunawa sa sarili. Isang araw, habang sila ni Shen ay naglalakad sa may kalsadang puno ng mga ilaw, napansin ni Zinyaw na mas magaan ang bawat galaw niya. Hindi dahil sa pag-aalis ng mga pag-aalala, kundi dahil natutunan niyang tanggapin ang mga ito bilang bahagi ng kanyang kwento. Hindi niya kailangang magtakda ng mga eksaktong hangganan para sa kanyang buhay. Ang mahalaga ay kung paano siya magpatuloy sa pagbuo ng mga piraso ng nakaraan upang itaguyod ang mga pangarap na magiging bahagi ng kanyang bukas. Alam mo, sabi ni Shen habang siya'y tahimik na nakatingin sa paligid, ang pinakamagandang bahagi ng pagiging magkasama ay ang pagtanggap sa mga pagbabago. Tumango si Zinyaw, ang kanyang mga mata ay tahimik ngunit puno ng mga saloobin. Oo, sagot niya, dahil sa bawat hakbang, mas nakikilala ko pa ang sarili ko. Hindi kailanman naging madali para kay Zinyaw ang paglalakbay na ito. May mga sandaling nakaramdam siya ng lungkot, ng pag-aalala, at ng pagkabigo. Ngunit sa bawat sandali ng pagdududa, natututunan niyang tumingin sa mga bagay mula sa ibang pananaw at natutunan niyang tanggapin ang lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Sa kabila ng lahat ng hirap, mas nakikita niya ngayon ang kahalagahan ng bawat desisyon kahit na ito ay nagdudulot ng mga pagsubok. Habang naglalakad sila, ang mga ilaw sa paligid ay nagsisilbing gabay sa kanilang landas. Ang bawat hakbang ay tila nagsisilbing paalala na hindi pa tapos ang lahat at may mga bagong kwento at bagong simula na naghihintay sa kanila. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang mangyayari, kundi kung paano nila tatanggapin ang bawat bagong hakbang, ang pagpapatawad sa sarili, ang pagtanggap sa mga pagkatalo, at ang pagpapalago ng pagmamahal at respeto sa mga tao sa paligid nila. May mga bagay na hindi mo makokontrol, sabi ni Shen habang ipinagpatuloy nila ang kanilang lakad. Ngunit ang mahalaga ay ang desisyon mong magpatuloy. Zinyaw tumigil saglit at tiningnan ang paligid. Hindi ko na kailangan maging perpekto, wika niya. Ang kailangan ko lang ay magpatuloy. Ngumiti si Shen. Ang ngiting iyon ay hindi nanggaling sa mga salitang binanggit, kundi sa mga simpleng hakbang na magkasama nilang tinatahak. Mahalaga na magkasama tayo, sabi niya. At sa bawat hakbang natin, may natutunan tayong bago. Ang kanilang kwento ay hindi natapos sa isang lugar, kundi sa patuloy na pagbabago at pagkatuto. Sa bawat hakbang na ginawa nila, natutunan nilang tanggapin ang mga pagkatalo at magpatuloy. Hindi na nila kailangang hanapin ang perpekto. Ang mahalaga ay magpatuloy, magpatawad at maglakbay ng magkasama. Sa pagpatak ng gabi, habang ang mga ilaw sa paligid ay nagsisilbing gabay sa kanilang landas, nagpasya si Zinyaw na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa mga bagay na natamo, kundi sa kung paano ka tumayo at magpatuloy pagkatapos ng bawat pagsubok. At sa mga hakbang na tinahak niya, sa bawat desisyon at bawat pagkatalo, natutunan niyang tanggapin na ang bawat hakbang ay bahagi ng isang mas malaking kwento, isang kwento ng pagmamahal, pagtanggap at lakas. Ito na ang simula ng bagong kwento, wika ni Zinyaw, hindi na nang may takot, kundi nang may bagong lakas na natutunan mula sa mga hakbang na tinahak nila. At sa mga salitang yon, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay, hindi nagmamadali, ngunit tapat sa bawat hakbang na tinatahak nila magkasama. Ang kanilang kwento
ay patuloy na nagbabago at sa bawat bagong araw, natututunan nilang tanggapin na ang pinakamahalaga ay ang magpatuloy, magpatawad at maglakbay ng magkasama patungo sa isang mas maliwanag na bukas.